Hello everyone and hello Virgo. Itong reading na to ay para sa February 2026. We will look into the energies for the month and ano yung mga advice cards na gustong ibigay ng universe para sa'yo. Ang goal ng channel na ito is to give guidance, sourcing the light from the creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings dito. Virgo, your first card or your card for the past is Four of Wands. Galing ka sa isang panahon ng stability at tunay na happiness. Parang kakatapos lang ng isang malaking handaan or tagumpay na nagbigay sa'yo ng panandali ang pahinga at kampanteng pakiramdam. Yung feeling mo talaga ay okay lang. Naging maayos ang foundation mo dito at naramdaman mo na ang suporta ng mga tao sa paligid mo ay andyan. Naging matibay ang iyong pagtayo dahil sa mga kaganapan, no? Sa mga nangyayari around you, sa mga pinaghirapan mo noon. Ito yung sandali na naramdaman mong nasa tamang landas ka at walang dapat ipag-worry. Ang energy na ito ang nagiging dala-dala mo sa papasok sa month na ito. You have the Knight of Cups in your present. May dala kang matinding emotion o baka may dumating na alok sa iyo na puno ng lambing, medyo medyo parang panaginip yung dating nito ngayon at mas pinipili mong sundin ang tinitubok ng puso mo kesa sa idinidikta ng isip mo. Para kang nakasakay sa kabayo na dahan-dahan lang yung lakad, ninanamnam ang bawat moment ng imagination ninyo. Pero mag-ingat ka Virgo dahil baka sa ah, sobrang mga pagsunod mo sa nararamdaman ay makalimutan mo yung tumingin sa reality na dinadaanan mo at baka madapa ka ah, sa isang hindi mo nakita o hindi mo napansin na meron sa harapan mo. You have the King of Wands as your potential energy, Virgo. Ang ang papunta ka sa isang estado na puno ng passion at also punong-puno ng bravery. Magkakaroon ka ng lakas ng loob sa napamunuan or mag-lead ng mga proyekto or desisyon na dati ay kinakatakutan mo or iniiwasan mo. Ito yung oras para maging confident sa harap ng iba. May apoy sa loob mo na handang tumayo para sa mga bagong idea. Huwag kang matakot na magdikta ng direksyon dahil sa mga susunod na araw nasa iyo ang control at ang charisma para sumunod ang lahat ng tao sa iyo. Ang advice sa iyo, your advice card is the Ace of Swords. Kailangan mo ng matinding kalinawagan, clarity. Huwag kang padala sa emosyon lang, gamitin mo ang matalas na pag-iisip para 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 maihiwalay mo yung kasinungalingan o yung kalituhan na bumabalot sa situation mo ngayon. Maging prangka ka sa sarili mo at sa mga taong kaharap mo. Ito ang panahon para sa isang matapang na desisyon kung may kailangang putulin na communication o tapusin ang proyekto para makapagsimula ng bago, gawin mo na ng may buong katapatan at walang kung anong pag-aalinlangan. Your potential outcome is the Five of Wands. Magkaroon ng strife o ng sigalot o gulo sa mga taong nakapaligid sa iyo.
maraming boses ang naririnig mo at sa bawat isang yon ay gustong masunod kaya magiging magulo ang takbo ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Asahan mo na ang matinding competition, hindi ito magiging madaling laban dahil may kanya-kanyang agenda at gustong manalo ang mga tao around you. Siguraduhin mo na handa ka sa banggaan ng mga ego at panindigan mo ang iyong posisyon nang hindi nawawala ang iyong bait sa gitna ng matinding gulo. Pagdating naman sa love, nanggagaling ka sa isang chapter ng masayang celebration. Siguro may pinagdiwang kayo, may anniversary or whatever it is, may matibay kayong foundation na binuo noon. So, ramdam mo yung security at may promise dito na pangmatagalan yung pagsasama ninyo. Pwede din itong hindi sa love life, pwede din to sa mga pamilya mo, kaibigan. Para kayong nasa isang barko or nasa isang bangka or isang lugar na iisa ang direction at walang masyadong alon na humahadlang sa inyong pag-travel, no? Parang kumbaga napaka-smooth. Ito ang nagiging sandigan mo. Kaya naging kampante ka sa pagmamahal na natatanggap mo. Sa kasalukuyan, sa present mo, may nararamdaman ka o kaya naman may sinusuyo ka ng husto ng iyong kapareha or the other person, yung puso mo ay punong-puno ng affection na yung parang kang nasa clouds at hindi ka makatapak ng yung parang lahat dream. Pero mag-iingat ka sa pagiging masyadong marupok. Kasi yung pagiging fragile, yung madaling mauto, sa mga matatamis na salita at yung mga emotion lang ang lalo na kung puro emotion lang yung pinapagana mo. Masarap ang pakiramdam ng sinusuyo, pero siguraduhin mong totoo ang bawat kilos at hindi lang ito panandali ang pagpapakitang tao para sa makukuha ng loob mo. Sa pagdating kasi sa relationship ninyo ay mayroong determination dito na palaguin yung pagsasama. Ikaw o yung partner mo may pinapakitang matinding enthusiasm, may sigasig para panatilihing buhay ang apoy at excitement sa inyong dalawa. Magiging mas matapang ka na ipahayag ang gusto mong mangyari sa kahit ano pa yan. Walang hiya-hiya o ang mahalaga ay maging leader ka sa sarili mong damdamin. Ipakita mo yung sarili mong yung nararamdaman mo at yun yung ibigay mo. Kasi baka lumamig. Ang advice sa inyo kasi ay kailangan mo ng honesty. Kung may mga bagay na hindi malinaw o may mga pagdududa, gamitin mo yung pananalita para ayusin ito. Kumbaga, you speak up. Huwag mong hayaang mabulag ka sa mga kwento-kwento o maling akala na wala namang basehan. Maging mapanuri ka, no? Be very discerning. Minsan kailangang putulin ang mga maling nakasanayan o mga toxic na ugali sa relasyon para magkaroon ng tunay na bagong simula. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyong dalawa. Kahit gaano pa kasakit pakinggan o sabihin sa harap ng isa't isa. And ang kahihinatnan ng pag-ibig ay possible na magkaroon ng disagreement, magkakaroon ng mga maliliit na away o bangayan na pwedeng lumaki kung hindi maayos agad. Ang inyong ambition, ang inyong gustong mangyari ay baka magsalubong at magkumpugan dahil sa magkaibang priority.
ito ay malaking pagsubok sa patience. Huwag mong hayaan ang mga competition kung sino ang tama. So, ah, hindi naman yun importante. Ang gulo ay lilipas din. Kung matututo kayong magparaya at hindi laging nakikipag-unahan sa pagbibigay ng huling salita sa bawat diskusyon, hindi naman kailangan laging panalo ka. Okay, advice cards tayo ngayon. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, and follow kung kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang ito to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Virgo, ang unang advice card mo is cooperation instead of competition. Itigil mo na ang pakikipag-unahan, Virgo. Instead na makipag-agawan ka, mas maganda yung pairalin mo na lang yung pagtutulungan. Remember na ang pera sa'yo ay para sa'yo. At walang kahit sino ang makakakuha ng destined para sa'yo. Walang rason para makipagtunggalian. Gaya ng parang yung Five of Wands energy. Mayaman ang universe sa abundance. Kapag nakipagkapwa ka at humanap ng mga katuwang sa iyong mga balak, mas malayo ang mararating mo. Ang pagsasama-sama ng lakas ay magdadala sa iyo ng tagumpay na hindi mo kayang abutin ng mag-isa. Huwag kang matakot magbahagi dahil hindi mauubos ang para sa iyo. Kumbaga sharing is caring. Kumbaga wag mong isipin na mauubusan ka because that is a really sabihin na natin hindi maganda yung ganong klaseng pag-iisip. Your next advice card is obstacles and blocks are lifted. You need to celebrate dahil ang mga dating obstacles ay nawawala na sa landas mo. Dahil sa mabuting ginagawa mo at positibong outlook, ang mga harang na nagpabagal sa iyo noon ay matatanggal. Makakaranas ka ngayon ng mabilis na pag-unlad sa mga projects mo gaya ng sinasabi ng King of Wands. Magpatuloy ka na lang sa pag-usad, yung forward movement, pero huwag mo din kakalimutan na manatiling mapagpasalamat para hindi maputol ang pasok ng swerte. Ang pasasalamat ang nagsisilbing para siyang amoy para sa mas maraming biyaya, para makakuha ka ng mas madaming blessings. Kaya panatilihin mong bukas ang puso mo sa bawat blessing na dumarating sa iyo. Your next advice card is itong card na clarity. Kailangan mo ng matinding clarity. Magtiwala ka sa pinakamalalim na kutob mo, yung instincts mo, lalo na kapag malabo ang mga nangyayari sa paligid mo, kailangan ng complete understanding eh. Yung intuition na nagsisilbi na parang guide mo to sa isang madilim na situation or environment. Huwag kang magpadala sa ingay ng ibang tao, yung mga sinasabi ng ibang tao. Ang iyong memory, yung reflection mo sa sarili mo, at pakiramdam na ang magtuturo sa iyo ng tamang daan. Kapag hindi mo alam ang gagawin mo, Virgo, tumigil ka ng konti, huminga ka, pakinggan mo yung bulong ng sarili mo, ng soul mo, ng spirit mo. Ano ba yung sinasabi ng sarili mo? Dahil doon mo makikita ang katotohanan na hinahanap mo. Your next advice card is hardship. Kung meron kang mga hardship or suffering or hirap ngayon, tanggapin mo yon ng maluwag sa loob.
kahit na nakakalito o masakit yung mga nangyayari, magtiwala ka na may mas malalim na dahilan ang Diyos sa paggabay sa'yo. Yung bawat challenge kasi na may katumbas yan na lesson na magpapatatag sa isang tao na marupok. I-submit mo yung sarili mo sa destiny. Sa pagdating ng tadhana, sabihin mo sa sarili mo na ibinibigay mo sa universe yung sarili mo. Ito yung magiging kapangyarihan mo. Ito yung magiging power mo. Ang mga pagsubok na yan ay bahagi lang yan ng pag-shape or paghubog sa'yo para maging karapat-dapat sa mga susunod na tagumpay na naghihintay sa pagdating ng ikaw, ng mas matagumpay na ikaw. Your relationship advice is reconciliation. May panunumbalik na may magbabalik or baka may mangyayaring pagbabate, isang tao mula sa nakaraan mo ang muling kakatok sa buhay mo. Maaaring ito ang dahilan kung bakit merong 4 of Wands kanina, may ugnayan dito, may mga nangyayari na matagal na gustong muling mabuhay sa present mo. Maging handa sa pakikipag-usap ng masinsinan. Ang pagbabalik na ito ay pagkakataon para ayusin ang mga gusot, yung mga misunderstandings na nangyari. Gamitin mo yung pagiging Knight of Cups energy na para tanggapin ang paghingi ng tawad o pag-aalok ng bagong simula, yung basta malinaw ang hangarin sa isa't isa. Your crystal advice card is Garnet. Purification and detoxification. Panahon para linisin ng iyong katawan at ng sarili mo. Kailangan mong alisin ang mga lason, toxic qualities at negative energy na nakabara sa system mo para maging malaya ang daloy ng malakas na katawan. Ang Garnet ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng panibagong energy. Linisin mo ang paligid mo at ang kaisipan mo mula sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa paglago mo o yung growth. Kung malinis yung energies, then mas mabilis mong maaakit ang lahat ng positibong bagay na nakalaan para sa February 2026 mo. Yan ang forecast ninyo. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.